Nakalaki pala, pati yung mga ngipin lumabas na. Kaya pala umiiyak na si nanay, mga kababayan. Pa, nakakupal ka, no? Nakatapulong, Oliver, di ninyo tinulungan. Pa-epal ka, visit ka. So, galit na galit. May... So, ngayon masasabi natin na isa si Daddy Frankie sa talagang, kumbaga, kilala na, no? Sa mundo ng charity vlogging. And if, no, isa ka doon sa mga taong may features, makita, no? Sa mga content niya, chances of knowing you by anyone, no, mapa-sponsor niya man yan or mga taong nasa gobyerno, no, or mga taong talagang may puso ng pagtulong, talagang mailalapit at malalaman. No, kasi maraming taga-subaybay na si Daddy Frank. Yung patunay niyan, yung pagpunta niya doon sa Mindanao, na ang dami niyang followers, and to think na parang mas lalong lumawak yung channel niya. Diba? Maraming mga subscriber, viewers at mga kumbaga nag-follow mo sa lahat ng social media account niya. So patunay lang talaga na nakikilala si Daddy Frank. Kung bakit ko po ito nababanggit, dahil isa po ito sa may kaugnayan dito sa isi-share ko sa inyong content. Okay? And another one is sumisikat na, no, si Aling Susan, yung nagbibigay ng update sa atin kay Oliver, kasi may basher na rin po siya. No, yan po yung ilan, no, sa dalawa na lalamanin ng content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, yun na nga, no? Simulan natin dito sa yung inilapit, no? Inilapit kay Sir Edison Butete, na inilapit naman kay Daddy Frankie, no? Mga nakakilala sa sitwasyon ni ate, na kung naagapan, no, hindi sana lumala ng ganito. No, hindi niya po sana dadanasin, no, yung dinadanas niyang paghihirap. Ang nangyari lang siguro dito kanila ate, kulang sa kaalaman, kulang sa pagpupursige, pagtsatsaga, at tiniis niya na lang yung sakit na kung few years back, no, ay inuna niya na or binigyan na nila ng pansin, hindi niya sana dadanasin itong paghihirap na dinadanas niya. Okay? So, allow me to play portion of the vlog ni Daddy Frankie, no, na kung saan kausap niya at pinaliwanagan ni Daddy Frankie, no, yung dapat na gagawin. Kasi hindi naman lahat ng nilalapit, no, kay Daddy Frankie talagang, kumbaga, isa-shoulder niya o tutulungan niya ng hanggang sa gumaling, no? Depende po kasi yan. And sa katulad nito, hindi naman si Daddy Frankie magtatagal doon. And based sa kanyang pagkaka-interview, kulang lang sila ate sa pag-alalay sa sarili nila, no? And very, kumbaga, in terms of financial sustainability, medyo malaki-laki, no? Allow me to play portion ng video muna ni Daddy Frankie nung pinapayuhan niya. Yung payo muna. May mga ospital na kayong pinuntahan sa Davao. Opo, kasi ate, yung mga ganyang case, sa government hospital talaga. Okay? So bakit nabanggit ni Daddy Frankie yan? No? Kasi yung sitwasyon ni ate, hindi ganyang kalala. And yun na nga, may nalapitan na sila na mga government hospital na lumapit na sila. Ang naging problema nila ate ay hindi nila pinursigi at pinagtyagaan. No, panoorin nyo po yung buong video na yan ni Daddy Frankie at maintindihan nyo po kung bakit naging ganyan yung paliwanag ni Daddy Frankie sa kanila. Marami nang tumulong sa kanila. No, pero yung tulong nila is, kumbaga, temporaring tulong lang. Ang talagang makakatulong sa kanila is yung gobyerno. Bakit? Kasi ito na po yung nangyari, no? Diyan sa bibig ni ate. Ito na po. So, ganyan nakalaki pala, pati yung mga ngipin lumabas na. Kaya pala umiiyak na si nanay, mga kababayan. Diyos ko, yung gilagid niya sa baba, lahat lumabas.
So yan, nakita nyo po. Yan na po kasi yung sitwasyon nung gilagid or nung lower jaw. O jaw na to eh. Basta yung babang bahagi ng kanyang mukha, no? Na worse na po eh. No, kumbaga, ang tulong masyado na kumbaga yung panggastos at yung klase ng tulong na kailangan niya is talagang kumbaga biyan na eh. No, ang tanging magagawa na lang ni Daddy Frankie dito is yan, ipakita, no? Ipapanood, no? Ikalat yung video niya na to the point na maaring makita yan ng mga nasa gobyerno, nasa pamahalaan, or ng mayor, or ng mga kakilala, may kakilala kay mayor sa lugar na yan. No? Kasi talaga pong gobyerno na dapat ang tumutulong sa mga ganitong klase. No? So, ang naging problema rito nila ate, hindi nila ginawa yon. No? Pumunta sila, katulad ng nabanggit kanina, pinuntahan nila, pero hindi sila nagpursige. No? Nagsimula lang yan sa maliit. No? Maliit na buko lang, something. So, hinayaan, pinaliwala, siguro dinaan, alam niyo na, pag probinsya, mga tawas-tawas, albularyo, no? Kaya lang, hindi na eh. No? Kasi hindi na gumaling sa ganong klase ng mga panggagamot. So, dapat, nag-level up na sila. No? So, pumunta sila sa pamahalaan, sa hospital, kaya lang, alam naman natin, kapag ka-public, di ba, talagang wala kang pera, dapat meron kang pasensya, may tiyaga ka. Di ba? At talagang hanapan mo ng paraan na ikaw ay matulungan. No? Sige, sabihin na natin na talagang kulang ka sa kaalaman siya. Pero yung ganyan na ikaw yung nakakaramdam ng sakit. Ikaw yung naghihirap. Di ba dapat ikaw yung nag-iisip kung ano yung dapat na ikaalwan ng buhay mo. Tapos ganyan pa yung kalagayan ng asawa niya. Polio rin. So, di ba, imposibleng walang nakakaalam sa lugar nila na yan. No? At walang nag-a-advise kay ate. Sa ngayon, takot na siyang magpa-opera. Talagang matatakot ka na kasi hindi mo na alam kung ano magiging itsura mo. At hindi na rin natin alam kung kakayanin pa ba dito sa Pilipinas yan. No? Kasi nabanggit niya dyan na sa Japan daw siya uoperahan. Kailan pa yun? Diba? Hindi natin alam kung yun ba is how many years ago na sa sitwasyon niyang yan. Diba? So dito talagang hindi na to, kumbaga, kahit natulungan to ni Daddy Frankie, no? Baka wala na siyang ibang tulong sa iba niya pang beneficiary. No? Sa itsura at sa hindi natin alam kung paano gagawin dyan. No? Actually sa ibang bansa, siguro marireconstruct yan. Papalitan siya ng mga bakal na joke. We don't know. No, pero kumbaga, yung gastusan. The best na talagang magagawa ni Daddy Frankie dito is ito, i-ere, no, ipanawagan, ipakita, and let the people na may mga magandang puso ang umalalay na ngayon kay ate. No? So, sana, no, doon sa mga may ganitong nararamdaman, no, itong kay ate kasi nagsimula to sa maliit. Sana wag niyo nang paabutin na maging ganito man. Kung anong klaseng sakit man meron ka. Kahit po gustong tumulong, no? Katulad nila Daddy Frankie or ng iba pa. Pero kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin tutulungan. Useless, nonsense, di ba? So dito, ang nangyari kay nila ate, nagkulang ng push, no? Nagkulang sila na i-push yung sarili nila para hindi sila umabot sa ganito. Hindi na po, ngayon, kumbaga, pwedeng hindi na ganun kahirap, no, na maipaalam yung mga ganitong sitwasyon. Di ba? So sana, no, may tumulong kay ate at sana nga masagip pa yung kanyang natitirang parte ng mukha. Okay, so yan muna yung kay ate, and dito naman tayo, no, sa ngayon nakikilala at sumisikat na tiyahin, no, ni Kuya Oliver na si Ma'am Nanay Susana na partido na ngayon ay may basher na, no? At pinost niya pa, nakakupal ka, no? Nakakulong Oliver, di ninyo tinulungan.
pa-epal ka, visit ka. So, galit na galit. May 3 emoji pang galit na galit. Ano? Para sa akin po, no, hindi po ito, kumbaga, magiging issue dapat. Ano? Kasi, wala naman si Daddy Frankie. Di ba? At least nga, dapat magpasalamat tayo kay Ma'am Susana. Dahil, at least may update about kay Oliver. No? Yun naman yung gusto natin. Dahil alam natin yung sitwasyon niya dito sa magkapatid. Di ba? So yung update about him is napakalaking bagay yun para maging aware tayo. And even Daddy Frankie. No, sige, sabihin na natin na nagre-report si Ansing sa kanya. Do we know kung ano yung nire-report niya? At least ito si Ma'am Susana, nakikita natin raw. No? Kung ano yung nangyayari kay Oliver. At ang nakakatuwa ron, kumbaga, hindi stagnant si Oliver. Hindi lang siya nakatambay sa bahay, kain, tulog, no? Pahinga na naman. No, at least nakikita natin, nagsisimba, sinasama sa kung saan man pwedeng maisama siya. Di ba? Pinapalawak yung kanyang society. Di ba? Socialization niya. So, dapat mas matuwa po tayo. Hindi po natin para i-bash si ate. Given na nangyari na yon, no? Kailangan pa ba nating balik-balikan yun? Di ba? And we don't know bakit noon hindi nakialam si ate. Hindi natin alam yung mga bagay na yun. Di ba? Yung kapatid na kapatid nga nila, kung hindi pa nailapit nila ballpoint man kay Daddy Frankie, hindi pa sila umaksyon, di ba? So what more pa yung tiyahin lang na hindi natin alam kung baka asawa lang to ng kung sino na kapatid na kamag-anak nila Oliver, di ba? So, wag niyo masyadong anuhin si ate. Na sumisikat siya, kayo rin nagpapasikat sa kanya. Diba? Kung dinahining nyo, kung nandiyan na si Daddy Frankie at patuloy niya pa rin binablog si Oliver, yun ay ibang usapan na. Unless humingi siya ng permiso kay Daddy Frankie na i-vlog. Diba? Pero kung wala, at tuloy-tuloy pa rin siya, then yun yung na-questionin. Pero sa ngayon, wag muna. No? Kasi wala naman si Daddy Frankie. Yun lang yung isipin ninyo na may update about kay Oliver. No? So, ito pa po yung ibang mga comment, no? Na bibigyan lang natin ng opinion natin. So, ito naman po, no? Kay Ma'am Jocelyn Ranay. No, ma'am, hindi ko po kayo binabash or whatsoever, no? Gusto ko lang pong bigyan ng opinion ko yung mga nasabi. Hindi po ito, opinion nyo po yan, irerespeto ko. So, I'm just sharing my own opinion based doon sa mga sinabi nyo po, no? Okay, kay DF naman talaga kasi yung content, hindi naman kasi Team DF itong si Ateng. Sabi niya, totoo po yun, hindi po siya team or part ng team ni Daddy Frankie. No, kasi parang tiyahin siya or tiyahin siya ni Oliver. Okay? So, we all know that, no, madam. And si Ballpoint Man nga na nag-recommend kay DF na hihiyang mag-vlog kay Oliver. Kasi si DF talaga lang sana pwede dyan. Okay? Pwede naman, totoo naman po yun kung si Daddy Frankie ay may update. Di ba? Kung nabibigyan niya tayo ng update at kung hindi natin alam na si Daddy Frankie ay malayo. Di ba? Nasa malayong lugar nga si Daddy Frankie. 1 buwan siyang mawawala. And gusto nating makaalam, no, ng latest na chismis kay Oliver. Di ba? Hindi available si BPM. Kasi may iba siyang ginagawa. And at the same time, reactor naman siya. Hindi naman siya talaga charity vlogger. Diba? Sinabi niya yan sa mga content niya. So, yung makakakita tayo at may mataong mag-update sa atin, no, about kay Oliver, di ba dapat pasalamatan natin yan? Sige, sabihin na natin for the views, for the content siya kasi sikat si Oliver. So what? Di ba? Nag-effort siya. Hindi niya binayolate. May nabiolate ba siya? Isinapawan niya ba si Daddy Frankie? O, alam po natin yan na sa lahat ng mga content creator or mga influencer, no, mas kinakagat, syempre yung mga sikat na, yung kilala na, or yung viral na. So, that's what also Ma'am Susana is doing. But, no, ginagawa niya yon kasi wala naman si Daddy Frankie. And we are looking for an update. Tulad na sinasabi ko, kung pagbalik ni Daddy Frankie, ginagawa pa rin niya ni Ma'am Susana,
that's a different story. No? Iba na po yun. Unless humingi nga siya ng permisyo kay Daddy Frankie. Okay? Hindi po ako porket wala si Daddy, i-vlog nyo na siya. No. No? Hindi po in that same, unang-una po, hindi po pag-aari ni Daddy Frankie si Oliver. Okay? Para po mas malinaw. Tumutulong nga, oo, siya ang tumutulong. Okay? Bilang respeto, totoo na dapat huwag nating pakialaman. Diba? Totoo po yun. Kaya lang kasi, sa ngayon, wala naman si Daddy Frankie. Wala si Daddy Frankie. Yun po yung malinaw dito. At hindi po ipagdadamot ni Daddy Frankie yan. Mas gugustuhin nga ni Daddy Frankie yan na mayroong ibang nag-update sa beneficiary niya. Kasi hindi natin alam kung ano yung kinukwento ni Nanay Ansing or ni JJ kay Daddy Frankie kapag sakaling tumatawag sila or nagme-message sila kay Daddy Frankie. Now, itong si Ma'am Susana, di ba? At least nakikita natin raw kung ano yung ginagawa ni Oliver. Tingnan nyo yung mga ibang beneficiary ni DF walang nagbablog kasi po walang nakakaalam, no? Or malayo masyado sa mga content creator or mga vloggers. But it so happen lang na itong kamag-anak ay may Facebook page at gumagawa ng mga content din. No? Kasi ako kung meron man, no, taong magba-vlog kay Ate Nida, kay Teacher Mary Jane, at dun sa Reyes family, gusto ko po yun. Mas okay sa akin yun. Kasi at least may update tayo. No? Hindi po ito panghihimasok kay Daddy Frankie. Mauunawaan po ni Daddy Frankie. Okay, para sa akin mauunawaan ni Daddy Frankie. No? Hindi po ito pag nanakaw ng content kasi may content naman, iba naman po yung content nila eh. Di ba? At original po yung ginagawa. At saka hindi naman po ganun kahaba yung ginagawa ni Ma'am Susana. 30 seconds, picture. Oh. Di ba? Hindi po masyado, wala po tayong nakukuhang information doon. Picture lang. Oh. Tapos konting 30 seconds na video. Hindi naman po, ano po ba nangyari sa 30 seconds video? Saglit na saglit. Update lang talaga po yun. Hindi po yun na talagang detailed na inalam kung ano yung ginagawa ni Oliver, na katulad ng ginagawa ni Daddy Frankie. So, wag po natin masyadong batikusin yung mga taong ganitong may hangarin din namang mabuti. Bukod sa kumita. No? Pasalamat nga tayo dahil sa kahit papano, di ba? Sa kasikatan ni Oliver, may iba pa siyang natutulungan. At the same time, no, na-update tayo kasi nga wala si Daddy Frankie para bigyan tayo ng update. So yun na lang po yung isipin natin. Okay, Ma'am Jocelyn, hindi po ito pang babash o paninira sa inyo. This is just an opinion based on my understanding, no? And paglilinaw na rin po dun sa ilang inyong mga nabang. No? So, yun lang po yung gusto kong share sa content na to, and lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihan, fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.